Ito pong nakakatawa ngayon mga kaibigan dahil po ang laban po ni Canelo Alvarez at saka ni Terence Crawford ay malabo na po na maitutuloy mga kaibigan. Yun pong September 1 mga kaibigan ay maglaban po si Edgar Berlanga at saka si Canelo Alvarez. At ito nga pong sinabi ni Canelo Alvarez, ano man ang mangyari sa akin, manalo at matalo man lang, ay ito lang ang payo ko kay Terence Bud Crawford. Hindi na po niya labanan ito si Terence Crawford dahil po mabait na kinabukasan kung mangyari sa kanya kung lalaban siya sa akin, dahil po nakikita po niya na talagang hindi siya mananalo sa laban na ito. At bago ko ituloy ang aking munting kwento, paki-like lang at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Para po sa ligasiya ni Crawford at malaki pong respeto niya kay Terence Crawford, at gusto po ni Canelo Alvarez na ayaw na masira ni boxing career ni Crawford at ayaw niyang patulan si Crawford. At hindi naman mga kaibigan natatakot si Canelo Alvarez at talaga nga naman na hindi talaga mananalo si Crawford. Makikita po naman natin mga kaibigan sa latest fight niya ngayong nung isang linggo ni Israel Modrimov. Talagang kahit ako mga kaibigan ay hindi po mananalo si Terence Crawford. Yung laban na yun ang unang laban niya sa 154 pounds. At yun po ang panghuli niyang laban na hindi niya ma-knockout. Ibig sabihin mga kaibigan, yung suntok ni Terence Crawford ay hindi na po pwede sa 154 pounds at hindi na nga po siya nakapag-ilag mga kaibigan. Matindi umilag yan si Terence Crawford at parang si Floyd Mayweather yan, mautak sa laban, pero ginamit pa rin niya ang utak at gumawa pa rin siya ng kasaysayan na maging 4 division world champion at gumawa pa rin siya ng suntok na makapagbigay ng score niya sa laban na yon. Kahit po mga kaibigan nasasaktan na siya, makikita mo naman natin kaibigan na muntik na siyang natamaan siya sa panga at talagang masakit yun. At kahit po si Israel Modrimov ay nasira po mukha niya, ngunit po mga kaibigan ay ibang iba po ang paglaban ng isang malaking mama na middleweight. Ika mo nga naman mga kaibigan, itong si Terence Crawford nanggaling ito sa super featherweight at lightweight, naging welterweight. At ngayon naman naging siya kaibigan, naging 154 pounds middleweight mga kaibigan. Na nagplano po siya na maglaban silang dalawa ni Canelo Alvarez. Pwede yun mga kaibigan kung mapilitan si Canelo Alvarez mga kaibigan sa timbang na 150 catch weight limit mga kaibigan, at bababa si Canelo Alvarez. Hindi naman yun pwede dahil si Crawford ang isang challenger ni Canelo Alvarez at talagang hindi pwede mangyari yun. Pwede yan kung si Terence Crawford ay katulad ni Manny Pacquiao kasikat at katulad ni Manny Pacquiao ang galawan at katulad po ni Manny Pacquiao kagaling sa ring. Yun bang excited ang laban? Ang katulad po ni Terence Crawford mga pagkaibigan, boring fighter po siya kasi isa siyang na counter puncher. Kapag counter puncher mga kaibigan katulad ni Juan Manuel Marquez, naghihintay lang po yun mga kaibigan. Counter puncher rin si Nonito Donaire mga kaibigan, pero ibang klase si Nonito Donaire dahil ayaw niya talagang maghintay rin sa isang kalaban na sumuntok. Meron rin itong siyang agresibo na style, pero hindi nawawala yung pagiging counter puncher dahil yun ang kanyang sikreto para manalo, dahil yun lang ang kaliwa niya, ang counter puncher niya mga kaibigan. Kina-counter niya sa pamamagitan ng left hook at doon niya matatalo ang kalaban. Pero hindi po boring na counter puncher si Nonito Donaire, pero kadalasan po na mga counter puncher na boksingero ay boring talaga.
Ganun po mga kaibigan. At saka itong si Shakur Stevenson ngayon, at counter puncher yun. Si Killer Morigondo, counter puncher rin yun. Patakbo-takbo parang si Floyd Mayweather. At itong si Floyd Mayweather, counter puncher, boring na fight yun. Pero marami pa rin siyang nanonood sa laban dahil po hindi naman ang tao na tinitingnan kung paano manalo si Floyd Mayweather, kung hindi paano siya matalo sa laban na yun. Kaya dumami ang manonood. Ngunit po sa pelikula po ito, si Floyd Mayweather po ang magiging kontrabida sa laban na yun. Kaya yun mga kaibigan, ang kwento ng isang counter puncher, bakit naging boring mga kaibigan. At si Terence Crawford ay mahina ang hatak niya sa mga tao, sa mga tao, sa kanyang fans at sa kanyang boxing legacy. Kaya nga hindi tulad ni Manny Pacquiao na ayaw niyang ganun, ay gusto niya maging masaya ang mga tao. Kaya mga kaibigan, kung makita mo si Manny Pacquiao, napaka dami talagang fans sa buong mundo, kahit po 3 rounds lang. At ito nga po mga kaibigan yung sinabi ni Turki Alasek, mayaman sa Saudi Arabia, na siya po ang nag-promote sa mga laban katulad ngayon ni Terence Crawford at ni Israel Modripov. Kung wala yung dalawa na si Andre Ruiz at saka si Pitbull Cruz, si Pitbull Cruz po ang isang superstar sa laban na yun. Ngunit po mga kaibigan, si Andre Ruiz, kung Crawford lang po yung pagbabasihan natin sa laban na yun, ay pupunti lang po ang manonood. Dahil po sa laban na yun mga kaibigan, andun ang laban na yun ni Pitbull Cruz, Andre Ruiz, pumunta po ang mga ibang sikat na boxer sa buong mundo. Yung mga sikat mga kaibigan, isa na yun si Vasily Lomachenko, si Duran, Iron Mike Tyson at iba pa. Andun po mga kaibigan, kaya dumami. Ngunit po yung Crawford at saka Canelo Alvarez mga kaibigan, posible yon. Ngunit po gumawa sila ng tatlong mga sikat na boxers na ipa-undercard nila. Ganun yun mangyayari mga kaibigan. Ngunit si Crawford po, hindi po mangyayari na siya ang maging Sintro na gusto ng mapanood ng mga tao. Ngunit mga kaibigan, siya ang main event sa laban. Ngunit kukunti lang ang kita niya. Kukunti lang ang kita, ginagamit lang niya ang mga sikat na mga undercard. Hindi katulad ni Manny Pacquiao at si Floyd Mayweather. Sila talaga ang hinihintay ng mga tao. Yun po mga kaibigan. At si Turki Alasek po mga kaibigan, matras na po sa laban na yun. Dahil po mga kaibigan, ay para po malulugi siya kung gamitin niya ang kanyang pera sa pag-promote ng laban ni Terence Crawford at ni Canelo Alvarez. Yun po mga kaibigan, at maraming po salamat.